Alin nga bang mas maganda? Grab car or taxi? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Hi guys! Ako nga pala si Battered Husband, ang inyong Grab car driver. Mapapansin nyo, wala ako ngayon sa kotse dahil nasa pagawaan yung kotse natin dahil nga nagkaroon tayo ng disgrasya. So nabangga yung kotse natin, nasa kasa, ginagawa siya ngayon. So anyway, pag-uusapan natin sa video na to kung ano nga ba ang mas maganda, grab car or taxi. So may isang follower nga tayo na nagtatanong, pinagpipilian niya kung anong papasukin niya, kung taxi ba or maging grab car operator. So yan yung pag-uusapan natin sa video na to. So bibigyan ko kayo ng advantages at disadvantages ng grab car at ng taxi. So unahin na natin yung sa taxi. So ito na nga yung advantages sa pagiging taxi. So unang-una dyan, yung advantage ng taxi ay walang 20% commission. Unlike sa Grab, mayroong 20% commission. So, babawasan pa ng 20% every may pasahero tayo. So, sa taxi, walang 20%. Kung magkano yung binayad ng pasahero mo, ayun din yung matatanggap mo sa taxi. So, pangalawang advantages, pag traffic, syempre, sa taxi kasi pag traffic, yung metro tuloy-tuloy yan. So kung isang oras ka na traffic, yung metro mo tuloy-tuloy yan, tumatakbo. So tumataas yung fare. Unlike sa Grab, syempre naka-fix rate yan. So pag na-traffic ka, mga biglaan, kasi hindi mo naman inaasahan yung mga nangyayari sa kalsada. So kung magkano lang yung binayad sa'yo, yun lang talaga. Wala na yan dagdag sa Grab. Pangatlong advantages sa taxi ay pwede sila mangontrata. So although alam ko bawal yan, pero ginagawa nila, so nakakapagpangontrata sila. So pag medyo traffic, so pwede silang mas mataas yung fare pag kinontrata nila. So sa Grab hindi pwede yan. So pwede kang matanggal kasi nga may rate yan, nakikita ng pasahero kung magkano na yung fare. So pang-apat naman, pwede sila mamili ng pasahero. So sa Grab, hindi ka pwedeng mamili ng pasahero kung ano yung pumasok, yun na yun. Sa taxi, syempre bawal yan sa LTFRB or LTO. Pero ginagawa nga nila, nangungontrata. So nakakapagpangontrata sila at nakakapamili sila ng pasahero. Kung ayaw nila, pwede nilang hindi isakay. Sa Grab, hindi pwede mag-cancel na mag-cancel. Pwede ka masuspend sa pag-cancel ng pasahero. And syempre yung panglima, walang coding sa taxi. Pwede ka araw-araw bumiyahe hanggat gusto mo. May nakausap ako nagta-taxi, sabi niya although may coding daw, pero hinahayaan naman sila. Hindi na sila hinuhuli kasi nga alam na ng mga enforcer siguro, pinagbibigyan, hindi na hinuhuli yung pag-taxi yung coding. So sa Grab, hindi po pwede. May coding tayo. Although, sabi nila, magpakabit ka ng sticker para wala kang coding. Pero, sa Makati daw, hindi naman inaalaw yan. At saka sa ibang city. So, may coding pa rin sa Grab. Unlike sa taxi, walang coding. At last, yung advantages ng sa pagiging taxi driver. Pag para sa'yo ng pasahero, pagsakay, diretso na agad. Unlike sa Grab, pag may pumasok sa'yo na pasahero, minsan 3 kilometers away pa, minsan 4 kilometers away, minsan umabot pa nga ng 6 kilometers away, yung layo. Unlike sa taxi, yun na yun, pag nadaan mo, pag pinara ka, ando na agad. So pagsakay, takbo ka na lang ulit, and pagbaba, pwede ka na ulit pwede ka na ulit parahin ng mga pasahero. So sa Grab naman, yung advantages sa Grab, syempre bago yung kotse mo, malamig, malinis, gustong-gusto ng pasahero yan. Gusto nila malamig lagi yung kotse natin, lagi malinis. Kaya minsan mas pinipili yung Grab compared sa taxi. Kasi nga sa taxi walang limit yung unit nila. Walang year yata. Sa pagkakalam ko walang year, hanggat tumatakbo. Nakikita ko may lumang-lumang taxi tumatakbo, tinatanggap pa rin kahit minsan ang iba mahina na yung aircon. So, pangalawang advantages naman sa Grab, para naka-private car ka lang. So, pag ikaw nag-Grab car ka, so hindi ka mapagkakamalang, hindi malalaman na Grab car ka. So, magagamit mo yung kotse mo, parang private, sa personal mong lakad, walang nakalagay na
sulat na taxi. Unlike sa taxi, kitang-kita na taxi. So pag ginamit mo as private, nakalagay pa rin taxi. So sa Grab, private. Kung saan ka pumunta, magagamit mo yung kotse mo ng maayos na hindi ka, baka parahin ka, parang gano'n. Pangatlong advantages sa Grab, hindi mo kailangan umikot ng umikot. Unlike sa taxi, kailangan nilang umikot para maghanap ng pasahero. Sa Grab, ang pasahero yung magbubook sa'yo. So, pwede kang naka-standby lang sa isang tabi, tapos pag may pumasok na booking, saka ka palang tumakbo. Kasi sayang ng gas. Sa taxi, magkukonsume ka talaga ng gas para magkaroon ka ng pasahero. And syempre, pang-apat na advantages sa Grab ay mataas yung fare. So, yung fare sa Grab, mas mataas siya kaysa dun sa taxi. So, na-try na namin yan. Sumakay ng taxi at saka ng Grab, mas mahal yung bayad sa Grab. At ang sumunod naman nating tatalakayin ay yung disadvantages. So, unahin na natin yung sa taxi. So, sa taxi nga, ang disadvantages nila, so, kailangan mo umikot ng umikot, kailangan mo magastos ng gas, o sa mahal ng gas ngayon. So, minsan, yung pag-ikot ng ikot mo, paano kung isang oras, walang pumara sa'yo. So, sayang yung gas mo. Unlike sa Grab, mag-aantay ka lang ng booking, yung booking ang papasok sa'yo. So, pag pumasok sa'yo, takbo ka na, and then, hindi mo kailangan mag-aksaya ng maraming gas. Pangalawang disadvantages sa taxi, mas mababa ang fare niya compare sa Grab. So, yun na nga, as I said kanina, mas mababa yung fare ng taxi compare doon sa Grab. So, pangatlong disadvantages, maraming may ayaw sa taxi. Dahil nga sa may mga ilan-ilan na, yun nga, nangungontrata na mas mahal, tapos nang tataga ng pasahero, lalo na pag walang masakyan, napipilitan yung pasahero na magbayad ng mahal. Tapos yun nga, may mga ibang experience pa, yung iba na hold up, yung iba binababa na lang kung saan-saan ng mga taxi. Lalo na yung sa airport, maraming reklamo na nababalitaan tayo. So ang iba medyo hindi tinatangkilik, pero marami pa rin yung customer yung taxi. So pagdating sa safety kasi, mas pinipili pa rin nila yung Grab. So sumunod naman na tatalakayin natin, disadvantages naman sa Grab. So sa Grab, mayroong 20% commission yan. So unlike sa taxi, walang bawas yun. Yung kung magkano yung fare, yun yung matatanggap nila. Sa Grab, babawasan ka ng 20%. Yung 20% mapupunta sa Grab. So yun, malaking bagay din yung 20%. Pangalawang disadvantages sa Grab, hindi ka pwede mag-cancel na mag-cancel. So sa taxi, unlimited ka. Kung ayaw mo, pwede mo hindi mo isakay. Pwede mo pababain yung pasahero, pero sa Grab hindi po pwede. Hindi ka po pwedeng mag-cancel na mag-cancel. May limit lang yung cancel sa Grab. So pwede kang masuspend or matanggal ka sa pagiging Grab car driver pag cancel ka, nag-cancel at tumatanggi ka sa mga pasahero. Pangatlong disadvantages sa Grab, hindi tumataas yung fare. So kung magkano yung pagpasok sa'yo, magkano yung fare, yun na yung babayaran ng customer hanggang sa pagbaba niya. So marami tayong na-experience minsan, nakalagay sa Waze natin 30 minutes lang, pero pagdating natin lalo na sa Terminal 3, sobrang haba ng traffic. Inaabot kami sa 2 oras, 1 oras ka doon naiipit sa traffic. So yung fare, kung 100 pesos yan or 150, yun lang yung babayaran ng customer. So unlike sa taxi, habang na traffic, habang tumatagal, mas lumalaki yung bayad nila. Sa Grab, hindi po pwede yan. So kung magkano lang yung fare, yun lang yung mapupunta sa'yo. Kaya minsan may talo talaga sa Grab. So lalo na pag traffic. Pangatlong disadvantages, syempre mayroong tayong sa Grab kasi, mayroong tayong parang pinaka-boss. Pwede tayong i-report sa app. So kung may mga hindi nagustuhan yung customer, pwede tayong i-report, pwede tayong matanggal. So kahit na minsan mali yung customer, si Grab kasi hindi masyado nag-iimbestiga yan. So pag may report, minsan suspended ka, saka pa lang mag-iimbestiga. So abala sa atin yan sa hanap buhay. Unlike sa taxi, hindi nila alam kung saan magre-report. So abala din sa customer kung magre-report pa sila sa LTFRB. So sa Grab, madali mag-report ng driver. Pwede sa app, pwede ka, may mga customer na masungit.
kunting lubak lang ire-report ka na agad. So yung disadvantages sa Grab, minsan may mga nasususpend dahil sa maling report. And panglima, syempre may coding yung Grab. Hindi po pwedeng tuloy-tuloy ka sa isang linggo, tuloy-tuloy kang bumiyahe. Mayroong coding lalo na sa Makati. So, walang window hours sa Makati, pwede kang hulihin. So walang patawad dyan sa Makati. And syempre, yung huling disadvantages na pagiging Grab, ang kotse natin hanggang 5 years lang sa ngayon. So, after 5 years, kailangan mong magpalit na ng sasakyan. So, syempre, mahal yung sasakyan. Unlike sa taxi, hanggang tumatakbo yung sasakyan mo, pwede pa yan. Hindi ko alam kung paano yung regulation sa taxi, kung ini-inspect ba sila. Sa Grab, after 5 years, ini-inspect yan kung kaya pa ng sasakyan mo. Pero kalimitan, nung nag-apply ako, sabi dun sa Grab, hanggang 5 years lang yung sasakyan. So kailangan, after 5 years, kailangan mo magpalit ng sasakyan, or else hindi ka na makakabiyahe ulit. So nga pala guys, mayroon pang disadvantages sa taxi. Sa ngayon kasi nagbukas na yung Joyride, yung premium taxi nila. So yung mga kotse na maganda, ginawa nilang taxi. So pwede siyang parahin, pwede ka mag-book sa app nila. So nakakalungkot lang, para nakikita natin someday wala na masyadong tatangkilik sa taxi. So parang nakikita natin someday mawawala na yung taxi siguro. So isipin nyo na lang yung Joyride, kung lahat ng sasakyan nila pwedeng parahin. Tapos syempre pag gumaya yung Grab, pwede i-book, pwede rin parahin. So ano na lang ang mapupunta doon sa mga taxi driver. So kayo na mag-isip kung paano gagawin, kung mawawala ba yung taxi. So nakikita na natin yung innovation, yung sa mga susunod na mga taon. Siguro yun na, nakakalungkot lang kasi ilang taon din yung mga taxi natin. Ngayon siguro humihina na rin yung income nila, lalo na yung nauso yung mga angkas, Move It, yung mga motor. So mas madali kasi sa mga customer yan, mas madali sila makapunta dun sa mga pupuntahan nila kasi mabilis. So ang pinakamalaking naapektuhan dyan yung mga taxi driver. Mababa na nga yung bayad, mababa na yung fare sa taxi, tapos yun, nabawasan sila ng customer. Lalo na yung mga premium ngayon, yung Joyride premium taxi na pwede parahin. And nga pala guys, sa Grab meron na rin yan yung Grab Taxi. So taxi siya, pero ang kinukuha ni Grab yung mga taxi driver na. So yung sa Grab Taxi, meron kang Metro at the same time may Grab app ka. Pwede kang parahin as taxi. Pwede rin sila mag-book sa'yo. Papasok din yung mga booking sa'yo through app. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Sana nakakuha kayo ng idea dun sa followers natin na mga nagtatanong kung ano ba yung maganda, yung taxi ba or sa Grab operator. So para sa akin, kayo na mamili. Yan yung mga advantages at disadvantages sa Grab car at sa taxi. Yun lang, maraming salamat. Again, ito si Battered Husband, ang inyong Grab car driver.